Hindi basta-basta umabot sa kasong perjury si Madriaga. Malinaw na seryoso ang naging epekto ng kanyang testimonya, lalo na sa usapin ng paggalaw ng confidential funds at sa umano'y naging proseso ng paglabas at paghahatid ng pera. Mas mabigat ang naging dating ng testimonya ni Madriaga dahil ikinuwento niya ang buong chain ng transaksyon. Mula sa pag-encash ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer, hanggang sa pagkakabigay ng pera kay La Chica, at pagkatapos ay sa pagkuha nito ni Madriaga. Dito pumapasok ang pinakamabigat na bahagi. Sa salaysay ni Madriaga, may mga instruksyong umano'y nagmula mismo kay Sara Duterte. Si Acosta ang inutusan umanong mag-encash. Si La Chica naman ang kumuha ng pera. At si Madriaga ang inatasang magdala o mag-deliver nito sa mga lugar na sinabi sa kanya. Iyan ang dahilan kung bakit mabigat ang naging epekto ng kanyang testimonya. Hindi na lamang isang pangalan ang lumalabas. Nagkaroon ng buong pagkakasunod-sunod ng mga taong umano'y sangkot sa paggalaw ng pera. At higit sa lahat, sinabi ni Madriaga na mabilis niyang na-deliver ang pera matapos itong matanggap. Hindi umano umabot ng 11 araw ang proseso. Sa loob lamang ng 24 hours, na isagawa na umano ang delivery. Kung pagbabatayan ang ganitong salaysay, malinaw kung bakit naging mahalaga si Madriaga sa usapin. Mas nauunawaan din kung bakit naghahanda ang depensa para sa posibleng cross-examination sa kanya. Sinabi ni Attorney Michael Pua, spokesperson ng depensa, na naghahanda sila sakaling isa lang si Madriaga para sa cross-examination. Ibig sabihin, hindi nila binabaliwala ang kanyang testimonya. Sa halip, pinag-isipan nila kung paano ito haharapin. Dahil si Madriaga ang nagdugtong-dugtong sa mga pangyayari. Kung si Acosta ay nasa bahagi ng pag-encash, si La Chica naman ay nasa bahagi ng pagtanggap, at si Madriaga ang nagsabing siya ang nagdala ng pera sa mga destinasyong itinuro sa kanya, nagkaroon ng isang buong kwento tungkol sa naging galaw ng pera. At dito lalong nagiging sensitibo ang usapin. Dahil ang tanong ngayon ay hindi lamang kung sino ang nag-encash ng pera. Hindi lamang kung sino ang tumanggap nito. Ang pinakamabigat na bahagi ay kung sino ang nagbigay ng instruksyon kung saan at kanino ito dapat dalhin. Sa testimonya ni Madriaga, malinaw ang kanyang pagkakalahad tungkol sa umano'y naging papel ni Sara Duterte sa prosesong iyon. Kaya naman kahit nais ng depensa na pahinain ang kredibilidad ni Madriaga sa pamamagitan ng kasong perjury, hindi na basta-basta mawawala ang naging epekto ng kanyang testimonya. Nakapagsalita na siya sa House. Nailatag na niya ang kanyang salaysay. At narinig na iyon ng publiko. Kaya hindi na mabubura ang naging impresyon na iniwan ng kanyang mga sinabi. Mas lalo pang naging mabigat ang usapin dahil hindi lamang tungkol sa Christmas parties o iba pang paliwanag tungkol sa paggamit ng confidential funds ang pinag-uusapan. Ang sentro ng usapin ay kung saan talaga napunta ang pera at kung sino ang nag-utos kung paano ito ilalabas at ihahatid. Kung totoo ang chain na inilatag ni Madriaga, ibang larawan ang lumalabas. Hindi simpleng paggastos para sa isang partikular na aktibidad. Ang lumalabas ay isang organisadong proseso kung saan may nag-encash, may tumanggap, may kumuha, at may nag-deliver. At sa gitna ng chain na yon ay ang umano'y mga instruksyon na iniugnay ni Madriaga kay Sara Duterte. Kaya hindi katakataka kung bakit naging mahalaga si Madriaga sa depensa at prosecution. Kung hindi siya mahalaga, hindi sana magiging malaking usapin ang posibilidad na isa lang siya sa cross-examination. Kung hindi mabigat ang kanyang testimonya, hindi sana kailangang paghandaan ng husto ang kanyang pagharap. Dito makikita kung bakit tila si Madriaga ang isa sa pinakamahirap na personalidad na haharapin ng depensa. Dahil hindi lamang siya nagbigay ng isang hiwalay na detalye. Nagbigay siya ng sequence. Nagbigay siya ng mga pangalan. Nagbigay siya ng mga kilos. At nagbigay siya ng direksyon sa kung paano umano gumalaw ang pera. Kaya sa puntong ito, hindi na lamang simpleng kaso ng isang testigo laban sa isang kampo. Nasa gitna na ito ng mas malaking usapin tungkol sa pananagutan sa confidential funds. At kung magtutugma ang mga dokumento, testimonya, at iba pang ebidensya sa mga sinabi ni Madriaga, lalong magiging mabigat ang epekto nito sa kampo ni Sara Duterte. Pero kahit anong gawin ng depensa, nananatili ang isang bagay. Narinig na ng publiko ang testimonya ni Madriaga. At dahil doon, hindi na madaling alisin sa isip ng mga tao ang chain ng pera na kanyang inilatag. Acosta, La Chica, Madriaga, at ang umano'y mga instruksyong iniugnay niya kay Sara Duterte. Iyan ang dahilan kung bakit naging napakabigat ng kanyang papel sa usaping ito. At habang nagpapatuloy ang laban sa impeachment proceedings, malinaw na hindi na lamang kung magkano ang pera ang pinag-uusapan. Ang mas mahalagang bahagi ay kung sino ang nag-utos, sino ang naglabas, sino ang tumanggap, at saan talaga napunta ang pera. At sa testimonya ni Madriaga, isang buong larawan ng umano'y proseso ang lumitaw. Kaya kung bakit tila si Madriaga ang pinagtutuunan ng depensa, malinaw ang dahilan. Dahil sa kanyang salaysay, mas naging kumpleto ang kwento. At kapag ang isang testigo ang nagdugtong ng mga pangalan, transaksyon, at umano'y instruksyon sa isang chain, natural lamang na maging sentro siya ng depensa at prosecution. Sa ngayon, ang laban ay hindi na lamang tungkol sa isang testigo.
Ito ay tungkol sa kredibilidad ng kanyang salaysay at kung gaano kalakas ang magiging epekto nito sa buong kaso. At habang sinusubukan ng depensa na harapin si Madriaga, nananatiling mabigat ang mga detalyeng kanyang inilatag tungkol sa umano'y paggalaw ng confidential funds. Iyan ang dahilan kung bakit hindi madaling baliwalain ang pangalan ni Madriaga sa usaping ito. At iyan din ang dahilan kung bakit lalong umiinit ang laban sa pagitan ng depensa at ng mga testigong naglalabas ng impormasyon tungkol sa confidential funds.